Habang isinasabong ni Kapitan Tiago ang kanyang lasak, ay namamasya sina Doña Victorina at Don Tiburcio upang malasin ang bahay ng mga Indyo. Panay pamimintas ang sinabi ng Donya sa bawat madaanan nilang bahay. "Paano sila nakatira dito?" sabi pa nito. Lalong nakaramdam ng inis ang Donya dahil walang nagpupugay sa kanila sinumang makasalubong nila. Iniutos ng Donya sa asawa na paluin ng sombrero ang mga walang galang. Kailangang turuan sila ng urbanidad katulad ng ginagawa sa kanila ng mga kura at gwardiya sibil. Tumanggi si Don Tiburcio, bunga ng kapansanan. "Paano kung gantihan ako?" Dumaan ang Donya sa tapat ng bahay ng alperes at nagkatama ang paningin nila ni Doña Consolacion. Parehong matalim ang tingin nila sa isa't isa. Tinignan ng Donya mula ulo hanggang paa ang asawa ng alperes, pagkuay ngumuso at dumura. Nagbunga iyon ng mainitang ipagtatalo ng dalawang Donya. "Naiinggit ka sa akin," sabi ni Doña Victorina. "Naiinggit nga ko sa kulot mong buhok," tugon ni Doña Consolacion. Inawat ni Don Tiburcio ang asawa. "Umuwi na tayo, wag mo na siyang pansinin. Hayaan mong turuan ko ng leksyon ang babaeng ito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na hindi ako taga-lalawigan at ako ay taga-Maynila? Hindi nakapapasok sa loob ng aking pamamahay ang alperes dahil hanggang sa may pintuan lamang sila. Siya nga ba? Dahil ba ang nakapapasok lang ng bahay mo ay isang pilantod?" Naungkat ang pagiging labandera ng asawa ng alperes, samantalang ipinagdidikdikan naman ng isang Donya ang pagiging pilay at mapagpanggap na asawa nitong doktor. Ang mga taong nasa paligid ay nasisiyahan sa panonood. Dumating ang alperes at sumunod na dumating ay ang kura na umawat sa pag-aaway ng dalawang Donya. "Napakalaking kahihiyan ng iskandalong ito," wika ng kura. "Wag ninyo kaming pakialaman," tugon ng alperes sa kura at saka hinarap si Don Tiburcio. "Ang mabuti pa'y iuwi na ninyo ang inyong asawa, Don Tiburcio." Natigil na rin sa wakas ang awayan at sila'y naghiwa-hiwalay na. Ngayon din ay luluwas tayo ng Maynila para puntahan ang Kapitan Heneral. "Sayang ang suot mong pantalon, parang hindi ka lalaki," galit na sinabi ni Doña Victorina sa asawa. "Nalaman mo namang pilay ako." Tinitigan ng Donya ang pustiso ng asawa. "Dapat ay hinamon mo siya ng revolver. Hindi pa ako nakakahawak ng..." Hinablot ng Donya ang pustiso ng asawa at saka pinagtadyakan sa lupa. Mangiyak-ngiyak at walang nagawa si Don Tiburcio sa ngit-ngit ng asawa. Inabutan ng mag-asawa sa bahay ni Kapitan Tiago na kausap ni Linares si Maria Clara at ang mga kaibigan nito. "Hamunin mo ang alperes ng duwelo ngayon din," utos ng Donya kay Linares. "Pero bakit? Gawin mo, kung hindi ibubulalat ko sa lahat kung sino ka." Namutla si Linares sa tinuran ng Donya. Nagkatinginan naman ang magkakaibigan. Umuwi na rin ng bahay si Kapitan Tiago at lulugo-lugo sapagkat natalo sa sabong. Hindi pa nakapagpahinga si Kapitan Tiago ay nagtatalak na agad ang Donya. Kailangang hamunin ni Linares ng duwelo ang alperes. Kung hindi, ay wag ninyo siyang ipakasal kay Maria Clara. Hindi marapat na mapangasawa ang inyong anak ng lalaking duwag. Dahil sa narinig ay nagpahatid na si Maria Clara sa loob ng silid. Nakahanda na ang maleta ng mag-asawang di Espadaña para lumuwas ang Maynila.
Ibinigay nila ang kwenta ng paggagamot kay Maria Clara na umabot ng kung ilang libong piso. Naiwan si Linares na nasa gipit na kalagayan sapagkat kailangan nitong magiganti sa alperes. Kinabukasan, si Crisostomo Ibarra, gaya ng sinabi ni Lucas sa magkapatid na Tarsilo at Bruno, nagpunta si Crisostomo sa tahanan ni Kapitan Tiago upang ibalita na siya ay hindi ekskomunikado. May dala siyang sulat mula sa arsobispo na ibinigay nito sa kura at nagsasaad na siya ay nagkaroon na ng kapatawaran. Masayang-masaya si Tia Isabel sapagkat ang binata ang nais itong mapangasawa ng pamangking si Maria Clara at hindi ang Kastilang si Linares. Dinatna ni Crisostomo ang kasintahan sa balkon na bisita si Linares. Naumid ang dila ng binata sa pagkabigla. May hawak na abaniko si Maria Clara habang si Linares ay nagkukumpul ng mga bulaklak. Namutla si Linares nang makita si Crisostomo samantalang pinamulahan ng mukha si Maria Clara. Si Crisostomo ang nagbasag ng katahimikan. Kadarating ko lamang at labis akong nag-aalala sa iyong kalagayan. Magaling ka na pala. Hindi nakasagot si Maria Clara at sa halip ay itinungo ang ulo. Ipagpatawad mong dumating ako nang walang pasabi. Maaari ko itong may paliwanag sa ibang araw sa pagkikita nating muli. Tinitigan ni Maria Clara si Crisostomo na waring hinihingi ng paumanhin. Maaari ba akong pumunta bukas? Ang aming tahanan ay laging bukas para sa iyo, tugon ni Maria Clara. Umalis si Crisostomo na waring dinudurog ang puso. Gulong-gulo ang isip niya na napadpad ang mga paa sa ipinagawang paaralan. Binati siya ni Nolo Juan at mga manggagawang dinatnan doon. Mabuti't dumating na kayo. Pagmasdan ninyo ang pagkayari ng pader na mahigit 1 metro ang taas. Mga 2 araw pa ay pantay tao na ang taas niyan. Ibig po ba ninyong makita ang mga natapos na namin sa ilalim ng palapag? Ibig kong malaman ninyo na wala na kayong dapat ipangamba sa pagkausap sa akin. Nakasalo ko na sa pagkain ang arsobispo at ako'y pinatawad na. Hindi na ako ekskomunikado. Kaming lahat dito ay pawang ekskomunikado, ang tugon ng mga manggagawa. Namataan ni Crisostomo si Elias at naunawaan niya na tilang may gustong sabihin sa kanya ang lalaki. Gusto kong makita ang listahan ng mga manggagawa. Atas si Crisostomo kay Nolo Juan. Nilapitan ni Crisostomo si Elias na mag-isang nagkakarga ng bato sa isang kariton. Nais ko sana kayong makausap ng ilang oras. Mamasyal kayo ngayon sa lawa at mamangka, tayong 2. May mahalagang bagay ako sasabihin sa inyo. Lumayo si Elias at tapos sabihin ang pakay kay Crisostomo. Ibinigay ni Nolo Juan ang listahan ng mga pangalang ng manggagawa at nalaman ni Crisostomo na wala doon ang pangalan ni Elias.